Nagsisimula ang pelikula habang dinadala ni Cooper Adams ang kanyang anak na si Riley sa isang konsyerto para sa paborito niyang artista, si Lady Raven. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na may mga problema si Riley sa paaralan sa ibang mga babae, lalo na sa isang babaeng nagngangalang Jody. Nang magsimula ang konsyerto, nagwala si Riley at ang iba pang mga babae. Nang lumabas si Lady Raven sa entablado, nagpaalam si Cooper para pumunta sa banyo kung saan niya tiningnan ang kanyang telepono. Tinitingnan niya sa isang camera app para tingnan ang kanyang bihag na biktima, si Spencer Gordon. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang nanay ni Jody, na gustong ayusin ang mga bagay sa pagitan ng mga babae. Ginawa ni Cooper ang kanyang makakaya para makaiwas sa kanya bago bumalik sa tabi ni Riley. Pagkatapos ay tumingin siya sa balkonahe at nakita ang maraming pulis na pumapasok sa lugar. Sa isang pahinga, naghanap sina Cooper at Riley ng souvenir na t-shirt, ngunit kinuha ng ibang babae ang huling shirt. Nakipag-usap si Cooper sa tindero na si Jamie tungkol sa pagkuha ng isa pang shirt bago siya magtanong tungkol sa mataas na antas ng pulis. Tahimik na sinabi ni Jamie kay Cooper na may tip ang pulis na ang isang serial killer na kilala lamang bilang The Butcher ay sinasabing naroroon sa konsyerto na iyon at napapalibutan ng mga pulis ang arena upang matiyak na hindi makakatakas ang killer. Ngumiti si Cooper, ngunit dahil siya mismo ang Butcher, napagtanto niyang kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Habang naglalakad pabalik kasama si Riley, itinulak niya ang isang lasing na babae pababa ng hagdan para lumikha ng abala, na pinalalabas na siya ay masyadong lasing para tumayo. Bumalik ang dalawa para sa susunod na kanta ni Lady Raven, na ginawa sa pakikipagtulungan sa isa pang artist na nagngangalang Parker Wayne. Napansin ni Cooper si Parker na nagmumula sa ilalim ng sahig at pabirong iminungkahi kay Riley na sumilip sila sa ilalim, ngunit iniisip niyang kakaiba ang kanyang ama. Pagkatapos ay bumalik siya upang makipagkita kay Jamie, na naglakad sa kanya sa storage room para makakuha ng shirt para kay Riley. Binanggit ni Jamie na sinundan niya ang mga krimen ng Butcher bilang isang tagahanga ng mga kwento ng totoong krimen. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, kinuha ni Cooper ang ID card ni Jamie. Ginamit ito ni Cooper para makapasok sa break room kung saan ang mga pulis ay binibigyan ng tagubilin na magbantay para sa Butcher. Doon, nagnakaw siya ng police radio at ginamit ito para marinig ang nangungunang profiler ng FBI, si Dr. Josephine Grant, na nagbabantay sa bawat posibleng opsyon na mayroon ang Butcher para makatakas. Sa kanyang paglabas, nakasalubong muli ni Cooper ang nanay ni Jody, na naging mas antagonistic nang subukan ni Cooper na iwasan ang pakikipag-usap sa kanya. Sa wakas ay pumayag siya na lumabas sina Riley at Jody para sa pizza para makaalis ang kanyang ina. Alam na inaasahan ng mga pulis na lumikha siya ng kaguluhan. Para makatakas, nagkunwari si Cooper na isang empleyado ng arena at naghagis ng 2 bote ng langis sa isang kumukulong fryer at isang hindi pinalad na empleyado ang dumaan habang sumabog ang mga bote, na tinakpan siya ng mainit na langis at malubhang nasunog siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bubong at nakakita ng 2 SWAT officers doon, ngunit niloko niya sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang ID na ninakaw niya mula kay Spencer pati na rin ang paggamit ng code word na dapat malaman ng bawat empleyado na Hamilton. Pagkatapos bumalik sa palabas, nalaman ni Cooper mula kay Riley na pumipili si Lady Raven ng isang babae sa audience para maging dreamer girl na sumayaw sa kantang may parehong pangalan. Nakipag-usap si Cooper sa isang spotter na nagkataon ding tiyuhin ni Lady Raven. Gumawa si Cooper ng kwento tungkol sa paggaling ni Riley mula sa leukemia, na nakakaantig sa lalaki na nagawa niyang mapili si Riley bilang dreamer girl. Inihatid sila sa backstage kung saan nagbabantay si Cooper para kay Grant at sa mga opisyal. Umakyat si Riley sa tabi ni Lady Raven nang siya ay tawagin at parehong nagalit si Jody at ang kanyang ina. Pagkatapos ng kanta, nagbigay si Lady Raven ng huling pagtatanghal kasama ang kapwa artist na si The Thinker habang tinutulungan ni Cooper ang isang babaeng muntik ng himatayin at dinala siya sa medical tent. Dinala sina Cooper at Riley sa likod ng tour manager para makilala nila si Lady Raven. Narinig ni Cooper sa pamamagitan ng radyo na inutusan ni Grant ang mga opisyal na suriin ang bawat lalaking bisita bago sila umalis. Napagtanto niyang siya ay screwed, pribadong kinausap ni Cooper si Lady Raven at inihayag ang kanyang sarili bilang ang Butcher. Ipinakita niya sa kanya ang lokasyon ni Spencer sa kanyang telepono at sinabi sa kanya na pupunuin niya ng carbon monoxide ang silid kung ipapaalam niya sa mga pulis ang kanyang presensya. Sinabi niya kay Raven na palabasin sila kasama niya sa kanyang limo dahil hindi ito susuriin. Sa limo,
Inalok ni Lady Raven na ihatid sina Cooper at Riley pauwi para makita ang kanilang bahay. Pumayag ang nasa sabik na si Riley, habang alam ni Cooper na may binabalak siya. Dumating sila at nakilala ang asawa ni Cooper na si Rachel at ang anak na si Logan. Inimbitahan ni Rachel si Lady Raven na maghapunan. Habang kumakain, binanggit ni Raven ang butcher na pinag-aralan niya ito at alam niyang maaaring mayroon siyang OCD, kung paano siya gumagamit ng mga pekeng bahay para gawin ang kanyang mga krimen, at mga isyu tungkol sa kanyang ina. Nagkaroon ng mga halusinasyon si Cooper tungkol sa kanyang ina sa buong pelikula. Binanggit niya na ang mga pulis ay natip off sa kanyang paglitaw sa konsyerto dahil ang isang resibo ng tiket para sa konsyerto ay natagpuan sa isa sa mga bahay. Sinubukan ni Cooper na pigilan si Raven at paalisin siya, ngunit nag-alok siyang magpatugtog ng kanta sa piano. Pinaupo niya si Riley sa tabi niya at kinuha ang kanyang telepono. Pagkatapos maglaro, iminungkahi ni Raven na kumuha ng selfie at kinuha ang telepono ni Cooper para gawin ito. Pagkatapos ay tumakbo siya sa banyo kasama ang telepono habang nagsisimulang mawalan ng kontrol si Cooper. Binuksan ni Lady Raven ang camera app para makausap si Spencer sa pagtatangkang ilabas siya doon. Matapos malaman kung ano ang nakita niya bago siya kinuha, nagsimula si Raven ng isang livestream sa kanyang mga tagahanga upang subukang makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Spencer. Isang tagahanga ang nagbanggit na nakatira malapit sa lugar na inilarawan isang sirang estatwa ng leon malapit sa isang bahay na may asul na pinto, at sinabi ni Raven sa kanya na tawagan ang pulis. Nag-text din siya sa kanyang driver na gawin ng parehong kay Rachel. Habang nagtatanong, sinabi ni Raven sa kanya na ang kanyang asawa ay ang butcher. Pagkatapos ay binuksan ni Cooper ang pinto pagkatapos ng galit na pagkatok dito, at wala ang kanyang asawa at mga anak. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita na si Spencer ay hindi na rin nakakulong. Naghanda si Cooper na iposa si Raven habang naghahanda silang tumakas, sinimulan niyang kausapin siya na parang siya ang kanyang ina, na hindi niloloko si Cooper, ngunit pinapagtapat siya na palagi niyang planong gumawa ng isang huling krimen bago magpakamatay. Nang buksan niya ang pintuan ng garahe, nakatayo si Rachel sa labas kasama sina Riley at Logan. Lumabas si Raven sa kotse at tumayo malapit sa kanila habang dumating ang mga pulis at SWAT sa bahay. Isinara ni Cooper ang pintuan ng garahe at tumakas sa isang labasan na papunta sa bakuran ng kapitbahay. Nagbihis si Cooper bilang isang SWAT officer para makapasok sa limo ni Raven at umalis kasama siya, at pinuposas ni Cooper siya sa pinto. Nang pumasok sila sa bayan, nagawa ni Raven na buksan ang bintana para makaakit ng mga tagahanga na pumalibot sa limo. Nagawa niyang tanggalin ang posas mula sa hawakan at palayain ang sarili. Dumating ang mga pulis sa tamang oras at binaril ang mga gulong ng limo para pigilan si Cooper na makatakas. Binaril nila ang pinto, ngunit ang natagpuan lamang ay ang uniforme ng SWAT na nakatayo at wala na si Cooper. Muli, inihatid si Lady Raven sa kinaroroonan ni Spencer, binati at pinasalamatan niya ang tagahanga na nag-alerto sa mga pulis bago pumunta kay Spencer na ligtas at nagpapasalamat kay Raven. Iniwan si Rachel sa bahay mag-isa habang ang mga bata ay nasa bahay ng kanyang kapatid. Dumating si Cooper para tapusin siya dahil napagtanto niyang hindi siya nakatakdang mahuli simula sa konsyerto, kundi may malapit sa kanya na nagtip sa mga pulis. Inamin ni Rachel na nahalata niya ang kaina-hinalang kilos ni Cooper. Iniisip na may ibang babae ito. Nagsimula itong mag-click nang mapansin niyang amoy kemikal sa paglilinis si Cooper, na hindi naman kakaiba dahil bumbero siya, pero amoy ospital ang mga ito. Natagpuan ni Rachel ang isa sa mga pekeng bahay, na mga gusaling kinundena dahil sa panganib ng sunog, at itinanim ang resibo ng tiket doon bago nagtip sa mga pulis. Plano ni Cooper na patayin si Rachel, pero inalok siya nito ng pie na ginawa niya bilang selebrasyon para kay Riley. Kumain si Cooper ng isang hiwa bago napagtanto na may halong droga ito. Nagsimula siyang mawalan ng malay at nag-hallucinate na makita ang kanyang ina bago dumating ang mga opisyal at paulit-ulit siyang tinazer hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Inaaresto si Cooper habang dinadala sina Riley at Logan pauwi. Umiiyak na niyakap ni Riley ang kanyang ama ng palm bago siya dalhin. Huminto siya para itayo ang lumang bisikleta ni Riley. Pagkaalis ng mga pulis sa lugar, nagpan ng kamera sa bisikleta para makita na nawawala ang isa sa mga spokes. Kinuha ni Cooper ang spoke at ginagamit ito para buksan ang mga posas, handa na sa isa pang pagtakas habang nakangiti ng masama.
Bago mag-roll ang credits, nasa bahay si Jamie at nanunood ng balita tungkol sa pagkakahuli ng Butcher. Pagkakita na si Cooper ito, nagsimula nang magpanik si Jamie.